Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber. Maski pa konti-konti, okay na yan. Nagka-interest lang po ako dito, makipag-marites tayo, no? Dito kay Idol Christian Isguera. Ang ano nito, 22 hours ago na po to, at meron po siyang 59,000 views, no? Dito parang nagkabali-taktakan si Secretary Leonard Llamas at saka itong si Ronald Holmes. Ito yata presidente ng survey firm na Pulse Asia, no? Pakinggan natin, maganda ho naging paliwanagan dito tungkol sa sabi nga, ready na ba si BBM kung ipapa-aresto ng ICC si Digong? Yun ang pamagat ng fact first po ito ni Idol Christian Isguera, no? Pakinggan natin ito at magbigay tayo ng konting makihalo ho tayo. Pwede ba kunwari dinampot si Digong ng ICC? Pwede ba mangyari yung nangyari kay Noynoy ng 2010 nung namatay si Cory? Is that a necessary formula in this case? Or baka naman hindi kayang matransfer whatever martyrdom that might be created? Well, sa Duterte na hindi naman ganun ka-articulate, yung Bastille, ang isang pwede mangyari ito, hindi pa yun Ang isang pwede mangyari ito, yung demonstrasyon nung panahon na ito yung Ronald Holmes, presidente pala ito ng Pulse Asia. Natanggal si Erap nung May. Yun nangyari sa Mindiola. Mas natatanda siguro ni Tokayo yan. Pero yun, malaki yun, yung tinatawag. Tokayo niya kasi si pareho silang Ronald Llamas sa Ronald Holmes, no? Kaya Tokayo sila mga bro. Pero maganda ang nagiging paliwanagan nila. Maganda. Pakinggan natin. Ng dilawan ng Mayhem of May, which is actually a spontaneous movement also, no? Outburst in terms of the supporters of the former President Erap against the Gloria Macapagal administration. Political analyst din pala ito, no? Si Ronald Holmes, no? That can happen. I mean, you should not rule that out, no? As a political scientist, I would say that if camps are really divided, then that might lead towards political scientist pala, hindi analyst, scientist. Polarization, and that polarization is something that is not just bad for the current administration, it will be bad for many Filipinos. So I think that's why the administration is calibrating. It might be right if the ICC comes in, they have every right to really more or less bring someone who is being charged of a crime against humanity to their fold. But this administration might really just be trying to at least defer anything there. I don't know whether they're talking to some people in the ICC. Hindi natin alam, no? Because we don't have contacts with the ICC. Only special people have contacts with the ICC. Maybe Senator Edu has. Kilala kami ni Sen Ed. Parang may patutsata pa si Ronald Holmes kay Senator Edu raw, kasi si Ronald Llamas po parating binabanggit na Senator Edu Manzanas nga yung nagdulukuhan po sila Christian Isguera tungkol sa Manzanas na pinabibigay yata hindi nakarating kay ganon kay Christian Isguera at hindi na ibigay ni kaya parang nabansagan na Edu Manzanas, no? Ganun ang istorya nitong Edu na sinasabi nito si katukayo daw niya na Ronald Holmes, no? Tuloy. Pakinggan natin si Secretary Ronald Llamas. Edu na nakikipag-usap Tanong ko lang, Tokayo, Professor Holmes. Ito bang professor pala rin to? Professor, political scientist, talagang matindi itong presidente ng Pulse Asia, no? Ano nung panahon ni Erap, talagang napakalawak at napakalalim na kanyang support dito sa NCR. May ganun bang lalim at lawak na support si Digong dito sa NCR? Halimbawa, yung minonitor pa na rally nila last Saturday, talagang isang platitong mani. At yung rally ni Kibuloy, more than a month ago, hindi naman lumampas ng 2,000, 3,000. So, yun yung isa, no? Ibang klase si Erap dito sa National Capital Region. Si Secretary Ronald Llamas po to. Tignan niyo yung magiging paliwanag nitong si political scientist, Professor Ronald. Ronald. O, tama.
especially sa mga squatters, sa mga urban poor nung panahon na yon. No? Kaya yun yung isa. Ikalawa ay yung military. Dahil at this point, bagaman may mga malaki yung impluwensya ni Digong sa pag-increase ng sahod ng military at saka police at pag-dami ng kanilang mga pensyon at mga benefits, ay yung isang mahalagang factor na posibleng hindi mag-trigger sa military na pumilos kahit halimbawa hulihin si Digong at magmukhang martir, ay ang identification kasi ng military sa mga Duterte ay pro-China. And the military is definitely not pro-China. Yun yung isang variable para mapigilan yung pagiging martir ni Digong. Siguro sa Davao or parts of Mindanao, dahil sinabi ni Digong na pag siya ay huhulihin, imamassacre niya yung ICC at tapos ay magsuicide siya. Siguro pag ganun yung telenovela aspect, pwedeng merong matrigger yon sa Mindanao, sa Davao, pero not necessarily sa NCR. Oh, pero hindi naman tayo pwedeng maging NCR-centric rito, Tokayo eh. Di ba? Ito ba anak ni Ronald Holmes. Sige, tuloy. May tinatawag sa social sciences na anomy. May isang kaganapan na biglang magbubugso ng damdamin ng maraming individual. So hindi natin malalaman kung itong anomic event na ito ay maaaring maganap kung siya iuulihin. At kung siya iuulihin, hindi naman siguro sa NCR, no? Dahil hindi naman tutungtong sa NCR yan. Yes, magaganap yan. At nakita mo naman yung nangyari na tinatangkang paghuli kay Kibuloy. Si Kibuloy pa lang yun, di ba? Si Kibuloy pa lang yun, hindi na mahuli-huli. Sasabihin nito eh. Para sinasabi nga nito, inutil yung administrasyon ni Bongbong Marcos pagdating sa mga kagalamay ni Duterte. Kibuloy pa lang, hindi nila mahuli-huli. Si Digong pa kaya? Tiyan pakinggan niyo. Hindi mahuli-huli. Hindi natin alam kung ano mayayari. But yung potential ng yung maaring maging kaguluhan, hindi mo pwedeng isang tabi yun. Hindi mo pwedeng i-rule out yun. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin dito ay isang dating Pangulo. Na hindi naman parang... Ito mabigat. Ibubuhatin niya yung survey ni Digong. Sa survey kasi magaling sila sa survey. Hindi ganun kababa ang trust rating, no? Ang pagtitiwala ng mga tao sa kanya. Hindi. Survey yan. Trust rating at saka yung trust rating at saka yung popularity rating, parang gano'n, di ba? Tuloy-tuloy. Pareho ng ibang nakaraang Pangulo. Mataas pa rin. Pag tingnan mo nga yung senatorial preference, that's about 40%, close to 40%. So that's not yun ang survey niya eh. Sa senatorial preference, 40% mataas pa rin, di ba? Sa survey niya. Mamaya tatanungin natin to paano ba survey ang ginagawa talaga nitong mga surveyor na to. No? Ito kaya mga surveyor na to gaya na sabi ni Ka Percy, talagang panggulo lang to mind conditioning, di ba? At marami naman nagsasabing ganun, no? Pero si Professor, doon siya nakabase sa survey nila. Wala kayang bayad to sa ginagawa nilang pagsusurvey? Libre kaya to? Itong mga survey firm na ang dami na hong survey firm di ba? Kanya-kanya survey sila tuloy mo, Professor. Low figure. So you look at a person, we're dealing with a person who has that much support, who's still trusted by significant majority of Filipinos. Kita mo. Ayon sa survey, Professor, nyo. Di ba? Ayon sa survey nyo. Trusted by so many majority Filipino, di ba? Tuloy. And maybe a proportion of that one will voluntarily go out. And as I said, we're not ruling that out. I'm not... Professor, a portion of that, 40% voluntary, pag dinakip daw si Digong, bakit wala nga sumama? Ilang araw sila sa Liwasan Bonifacio. At lahat ng maisog nilalangaw. Asa na yung sinasabi mong 40% na survey ni Digong? Wala namang makita Sabi nga nung Tokayo mo na yung mga rally nila isang platitong mani at yung kay Kibulog naman mahigit 2,000 lang, di ba? Tuloy mo, Professor.
And that should not be ruled out. And I think that's what the administration is fearful of. Yes. Yun daw ang kinatatakot ng administrasyon. Pinag-iisipan ng administrasyon kung makiki-operate sa ICC at ipapa-aresto si Digong kung nandyan na yung warrant of arrest, di ba? Kaya takot dahil nga daw sa yun nga, mataas ang survey ni Digong, trust rating at whatsoever na nasusurvey nila, no? Tuloy natin si Secretary Leonel Llamas na to. Mukhang yan yung debate sa loob ng administrasyon. Dahil yan nga sinasabi mo, Tokayo. Yung isang aspeto naman ay kung magsusurvive yung mga Duterte beyond the midterms at si Sara ay mataas pa rin going into 2028 at walang kandidato yung mga Marcoses going into 2028 ay inaasahan nila na yung mga umalis sa mga Duterte ay babalik uli sa kanila. Yun din ang inaasahan ng mga Duterte. So, if the Duterte survives beyond the midterms, ang delikado naman ay yung mga Marcoses na baka sila yung balikan at gantihan. Dahil yung mga Duterte ay mga farmer nagtatanim yan no? At gagantihan. Yun naman yung takot ng mga kasama sa kampo, sa official family ni BBM, kung sakaling ay hindi darating yung ICC before the midterms. Well, ang problema, kung sakaling hindi darating ang ICC before the midterm, sabi ni Secretary Llamas, nandiyan na di ba? Balitado na nandiyan na talaga. O, yun nga, maraming involved ng mga generals, Albayalde, Bato, di ba? At saka yung isang general na sinasabing bukas na ho natin talakayin, yung sinasabi ni Secretary ni Senator Trillanes, no? Tungkol ho sa lima yung kasama ng mga opisyalis nung panahon ni Digong, at meron hong dalawa na hanggang ngayon nasa gobyerno pa at nagsisilbi, no? Bukas ko na ho tatalakayin yung tungkol kay Secretary kay Senator Trillanes, no? Tapos sasagot pa ito Ayon ako sa iyo, pero tandaan natin may dalawang Marcos na magkaibang posisyon. Yun. Humirit pa Sangayon ako sa iyo, sabi niya, pero may dalawang Marcos na magkaibang posisyon. Sino yun? Si Jaime Marcos at saka dahil yun nga, posisyon ni Jaime Marcos, kay Digong siya. At si, ganun ho yan, no? Pero tignan nyo ibinabala ni itong si Ronald Holmes na yung mataas pa raw ang rating ni Digong. Kaya baka daw yung mga sa rating niya lalabas daw yun, at pag-aaresto si Digong magkakagulo. Parang mga ganun ang ibig sabihin ni Ronald Holmes di ba? Pero iba yung ni Secretary Llamas, mas tama si Secretary Llamas. Para sa akin, ewan ko para sa inyo, no? Kasi itong rating na to talagang hanggang ngayon, ako, marami na hong hindi naniniwala dyan. Kaya lang, yun nga, nagamit ho yan ng todo-todo nitong nakaraang eleksyon, no? Basta ako, hindi ho ako naniniwalang hindi gagamit. Kasi alam na ng gobyerno Para sa akin buko na Bukong-buko na ng gobyerno na itong Duterte wala na. Kasi sa mga maisog nila wala sumasama, di ba? Hanggang nanggugulo na sila kung saan nandoon na sa ibang bansa, at naglabas pa ng yung video ni Marcos na naging fake naman, na nagsisisinghot, no? Meron pa ngang nakita ko yata sa TikTok yun, yung mukha ni Duterte sumisinghot yun ang inaano ko dito mga friend. Itong survey na to, no? Yun ang dinidiin niya na kita mo naman sabi nga ni Ronald Llamas kita mo naman walang pa isang platito. Maniya sumasama. Yung kay Kibuloy naman, wala pang 2,000. Pero sa survey, 40% pa trust rating niya mataas. Oo. Kaya nga di pa sabi ko, alaga sila ng survey, pero ang problema, ito bang survey, gaya ng sinasabi ni Ka Percy, lason lang ho sa utak
Saan ba sila nagsusurvey? Oh, para nakita naman ninyo kung ano nangyayari, pero sa survey, sabi nito si Ronald Holmes, mataas yung survey. Pro-China. Yung Pogo siya nagpapasok. At kung ano-ano pa, yung crimes against humanities, ang daming namatay. Pero sa survey nila Ronald Llamas, mataas. Pasok pa sa Magic 12, senator. O, diba? Maski na ugod na si Digong, mataas pa rin sa survey. Naniniwala pa. Anyway, karamihan dito sa subscriber ko, hindi na talaga naniniwala sa survey. Wala. At hindi lang naman dito. Napakalaki naman talaga kabalbalan, no, mga friend. Para makakuha ka ng ganyang kataas na rating sa survey, trust rating, wala na ngang pumupunta sa rally mo. Tapos ang trust rating nataas ka pa rin. Ilang araw sa liwasan Bonifacio. 5 ba? 7. Wala. Marami pa. Darating si Sara, ganito. Wala rin. Maski sabihin pa darating si Sara, wala rin pumupunta eh. Dahil yun nga popular din si Sara, di ba? Mataas din ang survey ni Sara. Oo, mataas, di ba? Number 1 pa ba sa presidential survey for 2028 para maging pangulo? Yung survey pen mo, kung ako magsusurvey, hindi ko kayang maglabas ng mga ganyang klase survey. Sino sinusurvey nyo? Baka sa Davao kayo nagsusurvey? Di ba? Yun ang problema rito eh. Sa mga nagsusurvey na to, saan nyo kinukuha yung datos nyo? Ilang tao? Wala pa yata. Ilang tao? 1,000 ika tinanong, 2,000 tinanong, ganito ika nakuha. Tapos sabihin ninyo pwede pagkatiwalaan yung survey. Anyway, talaga pwede pagkatiwalaan dahil nga nung nakaraang eleksyon, akalain mo doon bumase sa survey yung nilaging resulta nung eleksyon. Di ba? Mantakin yung survey. Halos pag samasamahin mo man yung presidential, hindi aabot kay Bongbong na hindi man lang umaattend ng debate. Di ba? Ganon din sa vice president. Ganon na ba katanga ang mga Pilipino? Panginoon. Sus Mariosep. Ewan ko na. Pag yan nung survey, talagang lason lason Di ba? Diyan na isinusunod. Yung kamada, diyan inilalagay. Wala kayong masabi survey yan. Pero yung Glenn Chong, nakisigaw na nandaya si Marcos, 24,000 na daw nakuha, hindi raw 31,000, Pero dapat subalit, si BP Sara raw, talagang totoo raw yung 32 million. Yung kay Marcos daw, hindi raw totoo yung 31 million, 24 million lang. Glenn Chong. Kaya 24, panalo pa rin na presidente yan. Ang gusto mangyari ni Glenn Chong, pinapalabas niya ng daya dahil ginamit daw ang smart magic, diba? Hindi raw legitimate na presidente si Marcos. Kaya dapat ang manalo raw, ang umupo, si Sara dahil totoo raw yung boto ni Sara Duterte. Ay, nako. Pero yan lang tayo mga friend, mga friend. Darating ho yan. At yun nga, hindi marami pag hindi imposible talaga maski saan ka tumingin pero sa sinasabi ni Ronald Llamas, takot baka dahil gagato, baka magkakagulo, ganun. Parang inisulto pa, si Kibuloy nga lang, di nyo maaari-aresto. Tignan natin. Yan ang marami-raming popcorn pa, pero nandyan na Nandyan na, mukhang hindi na aabot ng 2025, baka hindi na nga umabot ng Pasko, dahil nandyan na nga nandyan na nandyan na yung ICC ayon kay Senador Trillanes at kalat na po sa social media sa mainstream media na nandyan na at yun nga kasama si Bato, Albayalde, saka yung 5 sila na mga general
Kaya nga sabi ko sa inyo, napakatalino ni Digong. Alam niya kung sino ang tatapalan. Ha? Siyempre, hawak mo general, di ba? Tsaka yun nga mga panahon ni Digong, mga boss. Grabe. Oo. Mantakin mo, pag naging bata ka at military ka, nagustuhan ka ni Digong, aba, walang kakwenta-kwenta yung, si Bato lang, ilang star ang nilagay ni Digong dyan. Nalagpasan pa ni Bato yung mga ano sa kanya, mga nauna pa sa kanya na naging kadete, na mga naging ano, sa promotion, nalagpasan. Ang bilis eh. Biglang 4-star general yata si Bato eh. No. Ewan ko si Bantag kung ilang star din na ibinigay ni ano dyan. Oo. Ha? Tsaka si Digong lang ang pinakamatinding pumili ng ano, pumili ng mga gagawin niyang tauhan, mga general, mga ganyan. O, si Bantag, o, diba? Ginawa siya chief ng Bucor. Bakit? Gusto ko ikayan, nagbabato ng granada. Basta ang gusto ni Digong, talagang pumapatay. Diba? Mag-collab na po tayo, mga boss. Tindi rin no, mga friend. Si Ronald Holmes, no? Yung presidente pala ng Pulse Asia yun, no? Survey firm yun, diba? Sinangga talaga yung survey nila, no? Na magkakagulo dahil mataas pa ka, mga pang nagtitiwala kay Digong. Oo. At maaaring yung mga nagtitiwala kay Digong, lumabas ikayan pagdating dinakip nyo si Digong. Putik yan. Magkulab na ho tayo. Ewan ko sa inyo. Anita Hapon, welcome to the club. Magandang gabi din, Sir Rox, sa loving wife mo po and to your family, at salamat sa mga viewers na masayang mga komento ng bawat isa. Keep it up. Anita Hapon din. Ang ICC hanggang October susunod ng dumating. Ang ICC hanggang October, susunod ng dumating ay yung diploma na karapat-dapat kay Digong Nyo Duterte shit at mga alipores niya na nag-involve sa EGK. My way mo Duterte shit, your end is near. O, diba? Porwing Peña, shout out ha. Shout out sa Rox, pahuli na lahat mga Duterte noise. Duterte boys ha. Duterte noise. Ha? Librado Ludovico, shout out. May kasabihan na walang sisira sa bakal kung hindi kalawang. Correct ka, Rox. ICC is the answer. Go, bleng blong. Let the ICC take care. Okay? Siya kaya nga sabi, walang kasalanan si Bongbong sa kaso ni Digong sa ICC. Wala. Kaya at binalahura nila ng binalahura. Kaya sinong gagong tangan-tangan na lang siya. Tutuusin mo. Kasi pagpipilian mo yung mga nabiktima ng EGK, ng Crimes Against Humanities, hindi ka makiki-operate sa International Criminal Court, isasalba mo. Pag hindi ka naki-operate, ibig sabihin, sasalba mo si Digong. Kailangan namang di mo nauunawaan yan. His Excellency ka nga, di ba? O, di ba? Tsaka yung mga advisor mo, lalabas na mga gunggong din yan. Sa totoo lang. Pag may nag-advise sa'yo na huwag mong intindihin yung ICC, tanggalin mo na yan. Ibig sabihin, maka Duterte yan. Di ba? Tuloy natin. Porping Peña, sabi niya. Xerox, dapat itigil ang reclamation project. Balik uli dati, nasarhan mga daanan ng tubig palabas ng Metro Manila. Ewan ko nga, di ba sabi ni Bongbong, titigil daw. Tuloy pa yata Raul Villanada, greetings Kuya Rox at sa inyo may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Bukas, maganda yung topic natin. Mimili ako tungkol dito sa Pogo at saka dito sa sinabi ni Senator Trillanes. Oo. Pero baka pagsabayin ko maliit lang naman yung Senator Trillanes Oo. Baka isabay ko yung sa sinasabi nung Rimulya. Bukas. Roll Villanada ulit. Greetings Kuya Rox at sa inyo may bahay. God bless you always. Nabasa ko na to.
Kalat ni Bayan, shout out. Mamare. Ano to? Hina naman ako. Mamare Bakurin. Welcome to the club, Mamare Bakurin. ICC, pasok. Talagang doon na yan. Hello, Miss Akira Milus. May you have a great weekend. Ingat at magpakabait ka palagi, sabi ni Kalat ni. Shout out, Akira. Roll Villanada ulit ito. Bumatak na si Sara. Bumotak na si Sara, baka abutan ng warrant ng ICC. Pwede. Tanga din magpapadali ang pagdampot, mapapadali ang pagdampot sa BP miyembro ng Germany ang ICC. O, di ba? Ewan ko sa kanya. Nuno daw ng Taylor Swift. Beb. Shout out, Beb. Ano to? Fake news ka naman, karaoke. Fake news mga marites mo sa showbiz. Hindi. Ang fake news lang yata doon, hindi yata si Gerald Anderson eh. Si Sam Melby pala ang ni Catriona Gray, hindi si Gerald Anderson. Oh, ikaw naman, hindi ko news yun, hindi ko na nga tinunted eh, baka bukas. Content nila yun, nagulat nga ako eh, na ito palang kimcho na ito eh, nadali nga ni Gerald Anderson. At naanakan pa ha. David Alin Mendoza, shout out. Karox, ano po ba ang balita? Ano po ba ang kabila ng kabaliwan? Di katangahan po. Yan po si BBM kapag di siya naki-operate sa ICC. Isang ayon ako sa iyo dyan, David. Pagsamahin mo na yung katangahan at kabaliwan. Pag di siya naki-operate sa ICC, yun siya. Pero yan San Juan, shout out binalahura ka na lahat kung ano nang sinabi sa'yo. Di ka nakapag-aral, whatsoever. Tapos simpleng-simple, makiki-operate ka lang o order bilang Chief of Armed Forces of the Philippines. Arrest! Implement yan. Kung saan man nagtatago yan, hanapin yan. Diba? Pag naging matigas si Dugong, baka matulad siya kaya dito, yung namatay, Paruhinog. Baka matulad ka kay Paruhinog. Search warrant may kay Paruhinog o warrant of arrest. Search warrant yata. Sinerve, madaling araw, diba? Patay, lumaban, todas, mga mag-asawa Paruhinog, naaresto yung anak nila, nakakulong, diba? Shabu din, diba? Shabu. Ang hindi lang na-aresto, yun nga, si Tebes. Pero yan sa mga, shout out, good evening po, Karox. Karox, yung desisyon ni PBBM na papasukin na ang ICC, kung dumating na warrant of arrest nila Duterte, para sa akin, dapat lang, para magkaalaman na. Pero si PBBM, mahirap basahin ang isip nito pagdating sa usaping ICC. Kaya tayong taong bayan ngayon pa lang, gisingin ang utak ng mga ganitong politiko. Tayong taong bayan ang talo sa mga ito, sa mga nangyayari. Yun nga sinasabi ko, Perdion San Juan. Kayong mga biktima na sinasabing 30,000 na biktima ni Digong, lumabas kayo. Tulungan yung sarili ninyo. Mag-rally kayo. Kung 30,000 nga kayo, kung 20,000 kayo, kung 10,000 kayo, marami na rin yan. Lumabas kayo. Dalhin ninyo yung mga retrato ng mga asawa, anak ninyo na nadali nung war on drugs ni Duterte. Huwag niyong iasa. Pero anyway, palagay ko shoot na yan. Shoot na yan. Palagay ko lang sana tama ako. Dati sinasabi ko sana mali ako. Ngayon sana tama ako. Dahil pag hindi nga nakiki-operate si Bongbong sa ICC, maghahanap na ho ako ng ibang content. Wala na ho. Yun nga, baka mamundok na ako. Pero mukhang maganda yung showbiz. Putik yan. Binalaura ka na't lahat. Tapos puproteksyonan mo pa. Anong klase ka? Hindi ko kayang ng utak. Hindi ko kaya. Konti na utak ko Wala.
pinagbantaan ka na, na-addict ka, di ka nakapag-aral, lahat na sinabi sa'yo, putik yan, tapos, ang cuddling of criminals, di ba? Di ba, ganon, di ba? Putik yan. David Allen Mendoza ulit, Karoks, nung kapanahon ng Dilutae, kapag may kalamidad, ang sigaw ng mga DD shit, ay, nasaan si BP Lenny Robredo? Ngayon, tahimik ang DDS. Kung todo, balat kayo pa si Sarah Jean Potpot sa airport. Sa lapad ng katawan niya, ay mahirap magtago. Sigurado, sa courtesy lane, padumaan yan. At mga pamilya niya, mga DD shit, nasaan na yung pinakamamahal ninyong BP Kuno? Nananalo lang sa Pandaraya. Nandoon sa Germany at nanonood ng concert ni Taylor Swift. Nga kayo ngayon at na mga umiidolo sa kanya. Di ba, David? Ito pa isang senaryo, mga boss. Baka baka lang long shot. Baka ito pa isang hawak nito. Maraming hawak to si Digong Naalas Baka kaya sabi ni Secretary Ronald Llamas, kaya nitong magtaob ng lamesa. Baka biglang maisipan nito na hindi naging maganda ang eleksyon noong nakaraan. Ang totoong nanalo, nandaya lang tong mga to. Baka biglang ang mga kasabwat sa Pandaraya noong nakaraan, binaboy ang lahat. Total ikaw lang makikinabang. Para mga gano'n baka lang. Oo. Kami pinirwisyo mo? Ba? Yun malay mo. Ako'y malapit na ako sa hukay. Laban-laban na tayo, di ba? Ganyan, magulo talaga to, itong darating na to. Siguro baka hindi umabot ng Pasko. Oo, magiging magulo. Tama sabi nito si Ronald Holmes na magiging magulo yan. Pero kung hinaantay ni Ronald Holmes, yung sinasabi niyang 40% trust rating ni Duterte na lalabas at tutulong kay Duterte para ipagtanggol para hindi siya matampot at whatsoever, mukhang malabo sa tinta ng posisyon. Ayun nga. Wala nga talaga di ba? Ilan maisog na. Wala naman nangyayari, di ba? Alejandro Vidal, shout out. Karoks, taong bayan, pasalamat kung shout out Alejandro Vidal Karoks, taong bayan, pasalamat kung sasama si Kimo sa kulungan. Mababawasan ang A1 Mariosep. Malaking tulong sa gobyerno. Bawas palamunin at pasiswelduhin sa Senado na walang silbi. 100% palakpak mga nagsisi na bumoto. Nakaganti sila kung sasama sa kulungan sa kulungan. Karoks, ako jail guard. Ako jail guard, sipain ko ang ngalangalan niya. Sigurado na kasama sa budget sa pagkain kung hindi ulcer ang inabot ng Kulokoy. Jack Roman Santa, welcome to the club. Watching from Puerto Princesa City, Palawan. Ito. The Godfather, welcome to the club. The Marcos didn't do anything against the Aquinos, despite throwing them out of the country. Now the Duterte's criticized degrading PBBM administration is a stupid way. The Marcos should say, enough is enough. Bring in the ICC para magkaalaman na. This shows the Duterte's has no class. Sino sumagot? Ay, si Marilo Pabian naka-shout out, sabi niya. People power po nagpatalsik sa mga Marcos, not the Aquinos. Kaya nga po, nagkaroon ng EDSA Revolution. Yun. Joel Ugdang, welcome to the club, Joel. Sana ilabas na ang tapang ng ating gobyerno mismo. Noel Tenko, shout out Karoke. Sana bumalik sa Pilipinas ang bagyong Sara. Matindi to at malakas kumain ng pera. Patay tayo dyan.
Cleope Lucas, welcome to the club. Ray Ramoso, welcome to the club. Kakainip na nga ang tagal para matapos na ang kahangalan ng mga tukmol na yan. Tagal talaga. Pero nandyan na. Kung masyado mainip, Ray. Johnny Bigood, shout out Gandang gabi ka, Roque. Sa mga sana nga magising na sa katotohanan ito si BBM at tuluyan ng papasukin ng ICC. Tama ka, hindi na kabaitan ni BBM ang iiral kapag hindi niya pinayagang mapasok ang ICC, kung hindi kabaliwan na talaga. Totoo yan, Johnny Bigood. Tamo, hindi lang ako. Dami tayo. Dennis Marino, welcome to the club. Dapat ipakita ni BBM na mahalaga ang kapwa niya Pilipino. Labanan niya ang masama. Isurrender niya si Digong sa ICC para sa hustisya ng kapwa niya Pilipino. Mukhang itong si Ronald Holmes, mukhang makadigong ito, no? Mukhang alaga siya ni Digong sa survey. Mukha lang, ha? Baka lang, ha? Oo, ha? Ana Pelgo, shout out. Dapat ipapasok ang ICC ni BBM. Masyado na nilang niyuyurakan ang pagkatao ni BBM. Wala nang ginawa yan sila kundi manira sa administrasyon. Na dapat sana tumulong sila sa bansa. Lalo sa na ngayong mga dilubyo ating bansa. O, diba? Wala. Pakialam nila dyan. Sa China pa nga sila pa nung magpadala ng tulong. Diba? Al Olalia, shout out. Malakas ang paniniwala ko na makiki-operate na si BBM sa ICC. Yan ang magiging prime achievement niya sa international community at sa mga Pilipino. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Ako rin, malakas din ang paniniwala ko na hindi siya baliw at hindi siya tanga. Lalong hindi siya tanga para hindi siya makiki-operate dyan. Ted, shout out Ted. Kala ni Duterte kayang-kaya niya si Marcos. Baka isang umaga, magising na lang si Digong na hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Yung pala ay may posas na ng ICC ang mga ito. Itiko mo na ang mabaho mong bunganga, Digong. Mawawala ka na sa mapa ng Pilipinas. Malapit na kayong managot sa ICC, mga Duterte and Company. Totoo yan, Ted. Ted ulit, napakarumi pala ng kapulisan ni Duterte sa war on drugs. Biro mo, ginawang negosyo ang pagpatay ng tao, isang ulo 10,000 piso. Karumal-dumal ang pagpatay nila, pati inosente ay idinadamay dahil sa pera. Kaya tama lang at may ICC pa. Mabulok sana ang mga ito sa kulungan ng ICC. Alam mo Ted, kung hindi kay Digong, kung hindi kay Pinoy, wala nang hustisya. Ilan nga itong mga napatay sa panahon ni Duterte. Diba? Kasi wala nang pakialam yung gobyerno kay Duterte. Diba? Nirespeto pa nga ni Abante, diba? Dahil siya raw dating Pangulong Pilipinas, kaya ayaw niya patawag sa Kongreso, di ba? Di ba? Pero pinapatawag ko na alang-alang dito sa pero kung ayaw niya pumunta, hindi po kayo pinipilit, Presidente. Putik niya, patay tayo. Ted ulit to. Pasingit, balita ka, Roque. Natatawa lang ako kay Trump. Napakayabang kasi. Ipinagyayabang ni Trump na nagbigay daw na kanya si Elon Musk ng $45 million buwan-buwan para sa kanyang kandidatura sa pagka-presidente. Sabi naman ni Elon Musk, hindi totoo yan. Kabulaanan yan. Minsan naman, sabi ni Trump, haharapin niya si Kamala Harris sa debate, kahit saan o kahit anong oras. Ngayong umurong siya sa nalalapit nilang debate ni Harris sa March 10 para talagang itong si Duterteng duwag. Di talaga siya uubra kay Kamala Harris sa debate. Prosecutor at Attorney General si Harris ng California noon. Kaya pupukpukin lang ni Harris si Trump pagdating sa debate. Lalo na sa marami siyang kaso, di ba? Rolando Gutay, shout out na. Kaya papalapit ang pagpatrol ng China Coast Guard ay para pag nag-jet ski patakas si Digong nyo, madali nilang masasagip. Ganun. Quintin Labrador, welcome to the club. Hindi totoo yung mga putang ng survey na yan. Welcome to the club, Quintin Labrador. Hindi lang naman tayo, di ba? Yun, sila, ewan ko ba't pinag-uusapan pa kasi survey, di ba? Sa totoo lang.
Shervin Sapeda, my friend, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out dyan sa Italy. Eman Scalona, nak, shout out. Sabi ni friend Shervin, mapagpalang buhay, pagbati ng impong basyang Team Tiadeli sa buong team po ng Rocky Warriors the Great, Sir Rox. Mukhang nangangamoy kalawit na ano po. Medyo parang meron ng kinakabog na ang dibdib at nginig na tuhod sa takot. Sino ba naman ang di mangatog kapag ang ICC sa'yo'y kumatok? Di kasi sinuhin. Pawis may malapot. Humanda ka ingkong, ikaw ngay lagot. Hustisyang kay bagal, inintay ng kay tagal. Akala ni Syoke, naubod ng daldal. Hindi raw uubra pang international ang kanyang prediksyon. Nangangamoy imbornal. Kaya sa'yo, Syoke, di na magtatagal. Hustisya'y darating kahit anong bagal. Mga BFF mo na sobra mong mahal, ngayon ay may kaba. Panay na ang dasal. Pag siya ay nadampot, tuluyang nabuwal, ang karmang kapalit sa tulad mong hangal. Di ka karapat-dapat kahit maging kawal. Taksil ka sa bayan, ni wala kang dangal. Totoo yan. Tia Deling, ganda na naman ang tula mo. Alberto Olaer, shout out Karoke, sabihin na yan ni Presidente Bongbong Marcos, ICC, hulihin na yan silang lahat. Si Digong Duterte, Sara Itok-Itok, Duterte Carpio, walang kwentang nilalang. Ronaldo Bato de la Rosa, Christopher Bongo, Baste Duterte, Pulong Duterte para tumahimik na ang bansang Pilipinas. Karoke, sana magdilang ang Helka Alberto Olaer, ha? Christian Cheng, nak, shout out 3J Shop, shout out. Sabi niya, hello Sir Rox, medyo may jet lag pa ang lola mo, pero syempre di kita palalampasin, lalo na ICC ang topic mo. Tawa-tawa ka na naman. Kaya nga todo to the max ang effort nilang maharliko, Haring Roque at mga DDS to bring down BBM. Kasi ICC is, di bali sana kung kakatok sa pintuan ni Diggs ang ICC, pwede pa niyang hindi pagbuksan ang pinto. Kaso ang ICC hindi naman yan parang Pinas Authority na dili-dali. Ay totoo yan, Karox. Gulo talaga yan. Sisir ko talaga ang mga DDS dyan. Pero alam mo, Sir Rox, remember nung nag-meeting daw ang mga general na kesyo, nag-walk out daw ang mga generals. Malay mo, Sir Rox, may pinag-usapan sila ay ang process to arrest Diggs with less blood or bloodless. O, diba? Papakamatay ng araw eh. Ako tansya ko yung pag-alis ni Sarah, hindi Taylor Swift yun. Baka yun nga, naamoy na nila, dyan na, sabi siguro ni Digong, sumibat ka na. Patay kung patay na to. Baka ha. Yun nga sabi niya, hindi siya papahuling buhay. Di ba? At ayon kay Ronald Holmes, si Digong, si Kibuloy lang, di niya mahuli. Oh. Tsaka mataas sa survey ni Digong, sabi ng surveyor. Di ba? 3J show pala ito. Kaya nga ito si Haring Roque, akala nila makakapag people power sila dahil sa pulburon video nila. Kaso gumawa ng paraan ang Panginoon, talaga namang nagpadala ng baha sa Manila o sinong mag people power. Sa kahit naman hindi baha ang pinadala ni Lord, DDS will not succeed because they are from the devil. 3J show ulit. Alam mo, Sir Rox, tama ka dyan sa idea mo. Baka ginawa lang ni Aling Inday Sara na umiska po para Germany dahil na natunugan na niya andyan na ICC. Baka may tiempuan siya. Kita mo kahit na bumabagyo, Gora ang beauty niya. Totoo yan. Ang tanong, Sir Rox, paano na lang kung biglang dumating ang ICC at wala si Sara? Kaya ba niyang panoorin na lang na hinuhuli ang tatay niya ng ICC? Sa bagay nga, parang di naman talaga close Sara kay Diggs. Kasi yung nanay niya pinalitan ni Hanilet, parang may grudge
May grudge si Sarah at tatay niya. Ay, ewan. Yan ang favorite topic mo ngayon. Di ba, Sir Rox? Mga lalaking talipandas, patay tayo dyan. Ikaw naman. 3J Shop ulit, Sir Rox. Kahit gaano kabait ang isang tao o kaya kahit gaano ka pasensyoso ng isang tao, napupuno rin. Itong maisog rally na ito, sila Haring Roque at walang tigil nilang pulburon issue na yan, may hangganan yan at may kalalagyan sila dyan. Sigurado yan. Pero kailangan mauna yung ulo. At yun hindi niya mapayag sa gawayan kung hindi siya makiki-operate sa ICC, di ba? 3J Shop ka. Sige nga, kahit pa abogado si Haring Roque, hindi lang naman siyang matalinong abogado. Malalaglag at malalagag ang mga yan. Totoo yan, malapit na. 3J Shop ulit. Sir Rox, kung si Kimo sasamahan si Diggs sa kulungan, sabi niya, si EP naman, ibibigay daw niya ang buhay niya kay Diggs. Tawa-tawa, okay yan, tignan natin pagdating na ICC. Makikipagbarilan ba si EP sa mga pulis pag nanlaban si Diggs? Siyempre iiwan ba ni Kimo ang pamilya niya dyan sa Pinas para sumama kay Diggs sa dahig? Baka puro laway lang yan. Diyan natin makikita kung gaano katibay ang mga artista. Bakit? Si Digong lang ba pwede magsabing joke? Pwede din sabihin ni Kimo yan. Kala ko ba, Kimo, isasama ka sa sabi mo? Naniwala naman kayo. Stupido kayo. Joke ko lang yun. Kagaya rin sinabi ni Digong, di ba? Kala ko mag-jet ski ka. Pa-jet ski. Hindi ako marunong lumangoy. Mga kayo, stupido, sabi niya. Ba't kinaniwala sa akin? Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Dapat lang na mabigyan ng hustisya ang naging biktima nila sa war on drugs, kuno nila. At alam naman nating lahat na totoo ang kademonyohan nila. Buti na lang at andyan ang ICC para dito. Di ba, Sir Rox? Kung papayagan lang sana ito ni BBM. Malamang papayagan yan. Pero alam mo, Elizabeth, yung pagmimiyembro sa ICC na yan, utang na loob nitong mga biktima na to sa kay Pinoy, di ba? Elizabeth Iscare ulit to. At dapat nang bumalik pa sa ICC, magmiyembro tayo ulit, His Excellency, di ba? Kung sakali man na dumating dito ang ICC na yan, talagang malaking gulo ito kung sakali. Kaya dapat lang na suportahan ito ng gobyerno. Isang bagay na babango ang mabantot na pangalan ng mga Marcos. Yan ang totoo. O pogi points ito sa kanila, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Elizabeth Iscare ulit to. Basta ang sa akin, peace lang tayo at sana ilayo tayo ng Panginoon sa masama. God bless. God bless, Elizabeth. Marilo Pabian. Good morning po muli tayo at sa mga ka-warriors. Tamang direksyon lamang ng isip, puso at damdamin ng Pangulo. Di niya kailangan ng mga abogado or advisor sa paligid para mag-decide ng tama about ICC. Una nang makikinabang ang mga biktima ng drug wars at positive remarks sa pagiging leader niya ng bansa, no matter what the issue niya or family niya in the past. God bless us po tayo at sa mga kawalos. God bless, Marilo Pabian ulit, Cassandra Daisy, shout out, Walang choice si Marcos Jr. kundi makikooperate sa ICC. If not, then the international communities will not cooperate with us too when we need something. Remember, we need the international communities for our Philippines sea safety, and kulang tayo sa panggera dahil napunta ang mga pera natin sa mga politikong kawatan. Totoo yan. Shout out Jeff Ramos nak. Shout out friend Jun Lagon. Busy talaga si Pastor. Brother Elias Isyo, shout out. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Oo. Maganda ho topic natin bukas. Oo. Magbigay ho kayo ng komento dito sa dalawang magkatukayo. Kung saan ho kayo sang-ayon sa panig ni Tukayo na Ronald Llamas, sekretary, o si itong political scientist na presidente ng Pulse Asia.
Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal, antay na lang po tayo. Ha? Kung ako mamumundok na at maghahanap pugong biyahero. Putik yan. Magandang gabi po mga friend.